Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Bago ko po uumpisahan ang kwentong ito, ay nais ko po munang ipagbigay alam sa inyo na ang kwento pong ito ay minsan ko nang naibahagi noong bago pa lamang po ang channel ko. At dahil nga sa hindi maayos ang pagkabahagi ko sa aking mga tagapagpakinig, kung kaya't napagpasyahan ko pong i-request ito sa isang programa at pagtatanghal ng aking sanggang dikit na idolo at kaibigan na walang iba kundi kay Sir Jess, na ang ginagamit na pangalang pagkakilanlan ng kanyang channel ay walang iba kundi ang Manunulat Horror Stories. Kung kaya't ang kwento pong ito ay mapapakinggan din sa kanyang nairaos na pagtatanghal. At sana po ay bisitahin nyo rin po siya sa kanyang tahanan, sa tahanan ng pangkababalagan. At ngayon po mga kaibigan, hinihingi ko po ang inyong pagpapaunlak sa aking paanyaya sa inyo na pakinggang muli ang kwentong ito. Mga kaibigan, sinadya po naming ibahin ang ginamit na pangalan sa kwentong ito para na rin sa seguridad at respeto sa taong may nagmamay-ari ng kwentong ito. Magandang gabi po, Sir Spicy. At syempre, binabati ko rin ang inyong mga masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Dahil sa kanila kaya nahimok at naitulak ako para maibahagi ko rin ang aking karanasan. Ika nga, sabi nila, walang saysay ang kwento kung walang tagapagpakinig. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Merlita. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay personal kong karanasan at ito ay nangyari sa aming probinsya, sa probinsya ng Antique. May mga payak at simpleng pamumuhay lamang ang halos lahat ng mga taong naninirahan sa aming baryo. At isa na po kami doon. Malapit lang po ang bahay namin sa may paanan ng bundok. Marahil alam niyo na po ang katayuan namin sa buhay. Kami ay umaasa lamang sa katas ng kalikasan, sa katas at likas na yaman sa aming pamayanan malapit sa kabundukan. Malayo po kami sa dagat at talaga namang halos sa bukid na kami nakikinabang at kumukuha ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Talaga namang matatawag na mayaman ang Pilipinas sa likas na yaman at isa na doon ang aming maliit na pamayanan sa Antique. Nang dahil sa likas na yaman at katas ng kalikasan, kung kaya't nagkaroon kami ng pagkakataong makapagpundar ng maliit na negosyo. At ito po ay yung mga iba't ibang uri ng mga bulaklak na matatagpuan lamang sa kabundukan. Karamihan sa mga bulaklak na matatagpuan dito ay masasabing hindi mo pa nakikita sa kasalukuyan. Talaga namang makulay nga at mahiwaga ang ating mundo. Kinamulatan ko na po ang ganitong uri ng negosyo. At ito ay ang mga iba't ibang uri ng mga halaman at bulaklak na nakukuha ng mga magulang ko sa aming bukirin. At muli nila itong itinatanim sa aming bakuran upang mabantayan at nang sa ganun ay mapangalagaan pa ng husto. At ang mga bulaklak po na ito ay ginagawang export at ibinibenta pa sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang Amerikanang balikbayan na matagal nang naging suki at kakilala ng nanay ko. Siya mismo ang nag-aangkat ng mga halamang bulaklak sa nanay ko at ipinapadala niya sa ibang bansa upang doon mas pagkakitaan
na noong panahong iyon ay meron din kaming kapitbahay na kagaya naming nangangalaga din ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. At sila po ay ang mag-asawang Joaquin at Esther. At sila po ay ang mag-asawang kapitbahay namin at mortal na kaaway ng aking mga magulang. Nagsimula ang kanilang hindi pagkaunawaan simula pa lang umano nang ipinagbubuntis pa lang ako ng aking nanay. Dahil aaminin ko po sa inyo mga kaibigan, mas malakas at mas mabili kasi ang mga inaalaga ang bulaklak ng nanay ko kaysa sa kanila. Na talagang may pagkakataon din na dinarayo ang aming bahay ng taga-ibang lugar para mamili din ng bulaklak. Nagsimulang mainggit ang aming kapitbahay na si Joaquin at Esther simula nung magkaroon ang nanay ko ng suki na balikbayang Amerikana. Kung kaya't simula din noon ay nagtaka na lamang umano ang mga magulang ko dahil biglang umiba at nagbago ang kanilang mga ugali, pati na rin sa pakikitungo at pakikipagkapwa-tao sa amin. Halos hindi na sila namamansin sa tuwing babatiin sila ng mga magulang ko. Malayong malayo at hindi tulad noon dahil talagang sobrang close nila sa isa't isa at talaga namang naghahatiran pa ng ulam. Naisip ng mga magulang ko na inggit nga ang dahilan kung bakit ito biglang nagbago sa kanila. Taong 2005, buwan ng Agosto, ang edad ko noong panahong iyon ay nasa 14 anyos pa lamang. Isang araw na habang abala si nanay sa aming kusina sa kanyang pagluluto ng aming pananghalian at ang tatay ko naman ay nagkukuyakoy at abala din sa pakikinig ng drama sa radyo habang nakahiga sa aming balkonahe. Maya-maya lamang ay nagulat na lamang kapwa kami dahil isang malakas na katok at pagsigaw ang aming narinig at dinig namin ang sigaw na nagmula sa labas ng aming bahay at boses iyon ng kapitbahay naming si Esther. Malakas talaga ang katok na iyon at talaga namang hindi katok na matatawag iyon dahil para nang hinampas ng matigas na bagay ang pintuan ng aming bahay. At dahil sa pabigla-bigla at malakas na katok na iyon, kung kaya't dahilan din para biglang mapatayo at nagmadali ang tatay ko na buksan ng pinto at bumungad nga sa pintuan si Aling Esther. At nang makita kong bumungad ang itsura ni Aling Esther ay talaga namang namumula-mula ang mata nito sa galit at medyo humahangos at hinihingal na parang hinabol ito ng 3 demonyo. At walang tigil na bumuburat sa ang bibig nito na parang puwet ng manok. At ito ay nagrireklamo sa amin sa pamamagitan at kasabay ng malakas na tinig at nakakunot ang noo na sinasabi nito sa amin kung bakit umano namin pinapalitan ang kanilang tanim ng mga bulaklak malapit sa aming bakuran. Halos magkalapit lang po kasi talaga ang halamanan nila sa aming bakuran kung saan may tanim din ng mga bulaklak. Kung kaya't agad naman iyong pinabulaanan ng tatay ko. Ano? Aba, Esther ha? Huwag ka naman ganyan sa amin. Huwag mo naman kami basta-basta na lamang pagbibintangan ng walang kaukulang ebidensya at matibay na pruweba. Hindi namin ugali ang magnakaw. At isa pa, magaganda ang mga bulaklak namin kaysa sa inyo. At bakit pa namin kukunin ang mga bulaklak ninyo? Yun nga ang mahirap sa inyo eh. Masyado kayong mayayabang. Porque maganda lang ang bulaklak nyo. Ganun
sitwasyon. Sa tingin ko nga kayo yung may inggit sa amin eh. Kung kaya't kinuha at pinalitan niyo ang tanim naming bulaklak. At sino pa ba sa akala niyo pwedeng kumuha nun, ha? Eh alam niyo naman na kayo lang ang mas malapit sa bahay namin. At talaga namang mas malapit lang ang tanim naming bulaklak sa bahay niyo. Sino pa ba sa akala niyong kukuha, ha? Abay, teka nga lang. Teka nga lang, Esther. Ano ba ang pinagsasabi mo? Wala kaming kinuha sa inyo. At saka hindi namin ugali ang manguha ng hindi amin. At bakit nyo naman kami pagbibintangan na lamang ng ganyan? Kami lang ba ang tao dito? Hindi ba marami naman tayong kapitbahay dito? At isa pa, maraming dumadaan dyan sa bakuran nyo kung saan may mga tanim na bulaklak. Huwag na kayong magtanggi pa at huwag na kayong magsinungaling. Ano bang tingin mo sa amin? Magnanakaw ba? At bakit kami aamin ay wala nga kaming kinuha sa inyo? Matino ang isip namin. Ano pa ba sa palagay nyo, ha? Hindi ba kayo magnanakaw? Mga walang hiya kayong mga hayop kayo. Ay, piste talaga. Ay, basta. Wala nang ibang kukuha nun kundi kayo lang. Kayo lang ang kumuha ng bulaklak namin. At dahil nga noong pagkakataong iyon ay narindi na rin ang nanay ko sa narinig niya mula sa pinagsasabi nitong si Esther. At dahil nga noong mga sandaling iyon ay nagluluto ang nanay ko sa aming kusina, kung kaya't hindi naiwasang mausukan ang mata niya ng umuusok na kahoy dahilan para magdilim ang kanyang paningin. Kung kaya't napukpok niya ng sandok itong bungangirang si Esther, dahilan para gantihan siya ni Esther ng malakas at malutong na sampal. Tinamaan ng nanay ko. Pero siyempre, hindi naman basta-basta magpapatalo ang nanay ko dahil talaga namang mabagsik at matapang din ang nanay ko. At talaga namang galing pa sa Mindanao si nanay, kinuha lamang ni tatay at dinala sa Antique. Kung kaya talaga namang sanay si nanay sa gira at putukan. Kung kaya't iyon din ang dahilan para paputukin niya ang bungangirang bunganga ni Esther. Talaga namang nagulat ako sa itsura ng nanay ko. Ganon pala ang itsura ng nanay ko pag nagagalit ng sobra at husto. Nung unang pagkakataong iyon ko lang nakita ang nanay ko na sobra talagang naggalit ng husto. Nagulat pa ako sa itsura ng nanay ko dahil naging kamukha na siya ni Tiger. Galit na galit. At ang itsura naman ni Esther ay parang asong inagawan ng pagkain at nag-aatumal sa sobrang galit. Galit na galit at gustong mangagat. Unang sinakmal ni Esther ang nanay ko. Kung kaya't nagsakmalan ang dalawa. Mindanao versus Antique. Talaga namang nagkurundusan at nagsabunutan ng dalawa. Maagap namang inawat iyon ng tatay ko. Matapos ngang maawat ang dalawa, ay bigla na lamang umalis itong si Esther na nag-iwan pa ng masamang titig, yung tipong may pagbabanta. Akala namin ay tapos na ang masamang pangyayaring iyon. Subalit, doon pa lang pala mag-uumpisa ang laban. Dahil makaraan lamang ang 5 minuto ay nagulat na lamang kapwa kami sa malakas na sigaw. Nagmula ang malakas na tinig ng isang lalaki at busis iyon ni Joaquin, asawa ni Aling Esther. Ito'y nagsisisigaw sa labas ng aming bahay. Galit na galit ito at nagwawala. Pinipilit kami nitong lumabas. Lito! Huwag kang lumabas! Huwag kang lumabas! Pabayaan mo na yan si Joaquin! Lalabas ako. Dahil kung hindi ako lalabas, malamang hindi aalis ang taong iyan.
Tsaka kung ano na lamang ang sasabihin ng ating mga kapitbahay. Huwag ka nang lumabas, tay. Pabayaan mo na lang po si Joaquin, tay. Kaya nga, Lito, huwag ka nang lumabas. Pabayaan mo na yan si Joaquin. Lito! Lumabas ka na dyan sa bahay nyo! Lumabas kayo dyan, mga hayop kayo! Mga walang hiya kayo! Lumabas kayo dyan! Lumabas kayo dyan, mga duwag! Lito! Lito! Huwag ka nang lumabas! Huwag, tay! Este, lalabas ako. Walang hiya ka, Lito! Kababaeng tao ng asawa ko, papatulan mo! Teka lang pare. Paring Joaquin, maaari ba nating pag-usapan yan ng nasa mahinahon? Anong mahinahon ang pinagsasabi mo? Tarantado ka pala, Lito eh. Matapos mong saktan ang asawa kong si Esther, gusto mong maging mahinahon ako? Teka lang paring Joaquin. Hindi ko naman sinaktan si Esther ah. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Lito. Teka lang paring Joaquin. Kalma ka lang. Ang lahat ng problema ay napag-uusapan at nasusolusyonan. At saka, ang galit sa puso ng tao ay hindi nagbubunga ng maganda. Pwede naman nating idaan sa magandang usapan yan eh. Sa harap ng malamig na inumin at mainit na pulutan. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Lito. At kahit paano ang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa inyo. Sinaktan niyo ang asawa kong si Esther. Ngayon, hinahamon kita. Lumabas ka dyan. Duwag ka, Lito. Ako ang harapin mo. Duwag ka. Babae lang ang kaya mo. Ngayon, hinahamon kita ng duelo. Tay, huwag mo na pong pansinin si Joaquin. Pabayaan mo na lang po yan, tay. Pumasok ka na dito sa loob. Kaya nga, Lito, huwag mo lang pansinin yan. Nasisiraan na yan ang ulo. Ano, Lito? Harapin mo ako. Duwag ka. Duwag. Sa takot nga ay hindi ko na lamang napansin na napatakbo si nanay papunta sa labas at nagpagitna nga sa pagitan ni Joaquin at ni tatay. Minsan pang nagbigay si tatay ng pakiusap kay Joaquin, subalit matigas talaga ang ulo nito. Tuluyan nang nakalapit si Joaquin sa pintuan ng aming bahay kung saan naroroon ang tatay ko, na habang patuloy sa pagsasagutan ang dalawa at umaawat ang nanay ko na nagpagitna na sa kanila, ay nagulat na lang kapwa kami sa sumunod na nangyari. Dahil bigla na lang itinaas ni Joaquin ang kanyang hawak na itak at pinili nga nitong unahing tagain ang nanay ko. At dahil nga noong sandaling iyon ay doon din si tatay, kung kaya't maagap niyang naitulak ang nanay ko na napasubsob pa sa lupa at nadapa. Agad na sumigaw si tatay at pinatakbo palayo si nanay. Dagli ang umatras naman si tatay para maiwasan ang kasunod na pagtaga ni Joaquin sa kanya. Tumakbo sa loob ng aming kusina si tatay. Nakita ko siya na kinuha niya ang talibong na nakasabit sa haligi ng aming bahay. Mahaba iyon at napakatalas. Sinabi kong napakatalas dahil alagang-alaga ng tatay ko ang talibong na iyon, dahil galing pa iyon at naipamana pa sa kanya ng kanyang tatay, at iyon ang aking lolo. Kaya't ganun na lamang ang malaking pag-iingat niya sa talibong na iyon. Huli ko na nakitang may sugat pala si tatay sa braso. Tinamaan na pala siya ng taga. May tama na pala ang tatay ko. Bago tuluyang lumabas ng pinto si tatay ay sumigaw muna ito. Melita, isara mo ang pinto at huwag na huwag kang lumabas kahit ano pa ang mangyari. Peste! Subalit ganun pa man ang sinabi ng tatay ko ay sinuway ko ito, dahil sa hindi ko sinara ang pinto
Pinilit ko pa ring tingnan si tatay sa pag-alalang baka kung ano ang mangyari sa kanya. Si nanay naman ay hindi ko na nakita. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Nakita kong tumakbo si Joaquin palayo sa bahay namin habang hinahabol ito ni tatay. Ramdam kong galit na rin si tatay noong pagkakataong iyon. Ibig niya mang umiwas pero sinagad siya ni Joaquin. Sinagad niya ang galit ng tatay ko. Naisip kong ginawa iyon ni tatay hindi sa galit niya. Ginawa niya iyon upang ipagtanggol kami at iligtas sa tiyak na kapahamakan. Nakita kong pagdating ni Joaquin sa isang bakanting palayan habang hinahabol ni tatay ay bigla itong huminto at sa puntong iyon ay hinarap na niya si tatay at doon nga nagtuos ang dalawa. Dinig na dinig ko talaga ang bawat paghataw ng itak dahil hindi naman kalayuan iyon sa amin. Sumigaw ako ng saklolo at tulong sa aming kapitbahay sa pag-asang mayroong aawat sa tagpong iyon. May nakita akong iilan-ilan ang nagsisilabasan sa aming kapitbahay. Subalit, ang mga ito pala ay manunood lamang. Sa puntong iyon ay wala na akong nagawa pa kundi ang kabahan ng gusto at umiyak ng umiyak. Nakakatakot pala talagang makatuklas ng taong nagtatagaan, lalo na kung ang isa sa mga taong nakikita mong nakikipagtagaan ay ang iyong ama. Dinig na dinig ko talaga ang pagbalikis at pagtunog sa tuwing magtatama ang kapwa nila hawak na itak, bakal sa bakal, na talaga namang kumikislap at umaapoy ang itak sa tuwing magtatama ang mga ito. Medyo humupa lamang ang nararamdaman kong takot nang makita kong biglang bumagsak si Joaquin. Matapos bumagsak itong si Joaquin ay kita kong inuundayan iyon ng sunod-sunod na saksak ni tatay mula sa kanyang itak. Subalit sadyang mahiwagaan din ako sa kakayahan ni Joaquin dahil talagang magaling din ito at madulas. Dahil nagawa pa iyong iwasan ni Joaquin sa pamamagitan ng ginawa niyang pagulong-gulong sa lupa, ay hindi tumama ang bawat pag-unday ng tatay ko sa kanya ng itak, hanggang sa ito ay mahulog na lamang sa pampang. Bumilib din ako kay tatay dahil nakikita ko ang kahusayan nito sa paghawak ng itak. At naisip ko pang kung naging mahina-hina lang itong si tatay, malamang napatay na siya ng magaling na si Joaquin. Matapos na tuluyang mahulog sa pangpang si Joaquin ay tuluyan na itong nanakbo palayo. Sa pagkakaakala ko, pareho silang hindi nagtamo ng tama o sugat. Subalit mali ang akala ko dahil kapwa din sila isinugod sa ospital at napag-alaman ko pang 50-50 ang kalagayan ni Joaquin dahil sa may malalim pala itong tama sa tagiliran. Iyon siguro ang dulot ng ginawang pagtusok sa kanya ni tatay noong natumba na ito. At bukod nga doon, putol ang kabilang kamay ni Joaquin. Pingkaw na si Joaquin. Kaya pala nakita kong tumalsik ang itak nito bago ko ito nakitang natumba. Samantalang ang tama naman ni tatay ay puro sa braso lang at kamay. Nagtamo din si tatay ng mahabang sugat mula sa itak. Sa kabutihang palad naman ay tuluyan ding gumaling ang dalawa. Akala ko doon na magtatapos iyon, pero iyon palang pala ang pasimula ng kanilang away at pagtutuos. Dahil makalipas lang ang ilang mga buwan ay bigla na lamang nagkasakit ang nanay ko. Halos mamilipit ito sa sakit na hinahawakan ang kanyang tiyan. Sa una, binilhan lang ito ng gamot ni tatay sa pribadong butika para sa sakit sa tiyan. Subalit makailang ulit na itong uminom ng gamot ay wala pa ring pagbabago, at habang lumilipas nga ang mga araw ay mas matindi na
ang nararamdaman nitong sakit. Sa puntong iyon, agad nang isinugod ni tatay si nanay sa hospital para malaman talaga ang sanhi ng pananakit ng kanyang tiyan. At ayon naman sa resulta ng pagsusuri ng doktor, ay wala naman umano silang makitang kumon na problema maliban lang sa may kabag ito at may kaunting baradong dumi na hindi nailalabas. Binigyan ng gamot si nanay ng doktor at pinauwi na sa aming bahay. Subalit ang kalagayan ni nanay ay palala ng palala. Halos nakaratay na lamang ito sa banig. Ayaw kumain at panay inom lang ng tubig. May oras din at pagkakataon na nawawala ang sakit niya, pero kadalasan nga ay sumusumpong ang sakit nito. Isang araw, nakita naming medyo okay na si nanay at tuluyan na ring nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Pero akala namin okay na talaga siya. Subalit makalipas lamang ang 2 araw, ay bigla na lamang naming narinig itong sumisigaw. At nang makita nga namin, ay nakasiksik ang katawan nito sa isang sulok at nangangalit ang ngipin sa pag-inda ng nararamdamang sakit. Talaga namang dumaing ang nanay ko sa pagsakit ng kanyang tiyan. Nataranta din masyado ang tatay ko noong panahong iyon. Akala namin sinumpong lang ang nanay ko sa pananakit ng kanyang tiyan gaya nung una. Pero hindi pala, dahil buong katawan na umano ang masakit sa kanya. Naninigas si nanay sa sobrang sakit ng kanyang buong katawan. Pati umano ang kalamnan nito at ang kasukasuan ay nananakit na rin. Sa puntong iyon, iba na ang kutob ni tatay. At ayon pa sa kanya, iba na daw iyon at hindi daw iyon pang karaniwang sakit. Dahil kahit papano'y may nalalaman din ang tatay ko sa mga bagay na hindi pang karaniwan, lalo na sa mga barang o kulam. Nakita ko sa mata ni tatay ang galit dahil ayon pa sa kanya, Peste! Iba na to. Talagang malakas na ang kutob ko. Huwag niyong ubusin ang pasensya ko, Joaquin. Huwag niyo akong ibalik sa dati kong pagkatao. Huli ko na po nalaman, Sir Spicy, na ang tatay ko pala ay may lahi ding mangbabarang. Dahil ang pamilyang pinagmulan mismo ni tatay sa Siquijor ay may mga lahing mambabarang. Malakas ang kutob ng tatay ko na kinukulam na si nanay noong panahong iyon. Pero ganun pa man, hindi siya nagpadalos-dalos sa una at naging mahinahon lang siya. Isang araw, habang pauwi na si tatay galing sa pagsusuga ng kanyang mga alagang baka, ay namataan niya itong si Joaquin na abala sa pagdidilig ng kanyang mga halaman at bulaklak malapit sa aming bahay. At nasa bakuran nila iyon. Sa pagkakataong iyon, pinuntahan ni tatay si Joaquin at tinungo ang kanyang kinaroroonan at sinubukang humingi ng tawad dito. Paring Joaquin, alam kong ikaw ang may pakana kung bakit nagkasakit ang asawa ko. Pero kahit ganun pa man, narito ako. Lubos puso at taos pusong nagpapakumbaba sa iyo na sana mapatawad mo na kami ng asawa ko sa aming nagawa. O sige na, inaamin na namin na kami ang may kasalanan at hindi kayo. Patawarin mo na sana kami, Joaquin. Bakit? Bakit ka humihingi ng tawad? Di ba tapos na yon? Wala ka nang dapat pang ihingi ng tawad dahil nangyari na ang dapat na nangyari. Joaquin, nakikiusap ako sa iyo. At nagpapakumbaba. Patawarin mo na sana kami ng asawa ko. Lahat gagawin ko para mapatawad mo lang kami
At kung gusto mong lumuhod pa ako ngayon sa harapan mo, ay gagawin ko. Mapatawad mo lang kami ng asawa ko. Hindi ko kayang nakikitang nasasaktan ng asawa ko at nahihirapan. Alam ko, Joaquin, alam kong ikaw ang may pakanan ng lahat. At alam ko na may lahi kang mangkukulam. Ang yabang nyo. Tapos ngayon, hihingi-hingi kayo ng patawad. Kahit ano pang gawin mo, Lito, wala ka nang mapapala sa akin. Umalis ka na. Nagsasayang ka lang ng oras. At sa puntong iyon ay hindi pa rin talaga tumigil ang tatay ko. Lumapit pa siya kay Joaquin at tuluyang nagluhod para sa pagpapakumbabang mapatawad siya ni Joaquin. Pare, sa huling pagkakataon, patawarin mo na kami. Nahihirapan na kami ng gusto. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong matatapos din ang lahat pag napatawad mo kami. Matatapos din ang lahat pag tuluyan mo na kaming pinatawad. Ngayon, Joaquin, sana sa kahuli-hulihang pagkakataong paghingi ko ng tawad ay mapatawad mo ako. Lito, wala ka nang mahihibang pa at wala ka nang makukuhang patawad mula sa akin. Sinasabi ko sa iyo, tag-aaksaya ka lang ng oras. Umalis ka na sa harap ko. Hindi ko kailangan ng lumuhod ka o kahit dumapa ka man. Umalis ka na. At tuluyan nga itong umalis sa harap ng tatay ko. Makatapos nitong maglakad ay tumayo naman ng tatay ko mula sa kanyang pagkakaluhod. At saglit pang tinawag si Joaquin. Paring Joaquin, nagpakumbaba na ako sa iyo ng gusto. Taos puso akong humihingi ng tawad, pero hindi mo ako pinansin. Sinayang mo lamang ang pagkakataong to. Sinira mo ang magandang kinabukasang naghihintay para sa atin at sa ating pamilya. Kung yan ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Isang gabi pang pinag-isipan ng husto ni tatay ang gagawin niyang hakbang, kung tama ba ang kanyang gagawin. At dahil sa ayaw na niyang balikan pa ang ganong gawain, at dahil tuluyan na nga itong nagbago, at isa pa, halos sumpain na niya ang gawain ng mga mambabarang dahil alam niyang masama ito, kagaya ng gawain ng kanyang mga magulang. At iyon ay ang lolo at lola ko na isang mambabarang sa Siquijor. Subalit nangingibabaw pa rin talaga ang galit sa tatay ko, lalo na sa tuwing makikita niya ang kalagayan ni nanay na nahihirapan ito. Kasabay ng malakas na duda niyang wala ng iba pang pwedeng gumawa nun kundi si Joaquin at ang pamilya nitong mangkukulam. At sa ginawang pagbulay-bulay ng tatay ko ay minsan pang nasabi niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng magkamali, na sila Joaquin nga ang kumukulam sa kanyang mahal na asawa. Minsan pang napaisip si tatay at inipon ang lahat ng sirkumstansya at pangyayari, dahil bago magsimulang sumpungin ng pananakit at pagkasakit ng nanay ko, ay minsan din niya nakita ang tiyahin ni Joaquin sa kanilang bahay, at ito ay alam ng tatay ko na may lahi itong mangkukulam, dahil minsan na rin nakapunta ito doon at nakita din ito noon ni tatay sa unang pagkakataon, at naibanggit din mismo ni Esther kay nanay noong panahong iyon, noong nagkakamabutihan pa sila, na ang matandang tiyahin nga daw na iyon ni Joaquin ay may lahing mangkukulam, at si Joaquin nga ay anak ng isa ding mangkukulam, at ang pamilya nga ni Joaquin
ay kinakatakutan sa kanila sa kanilang mismong baryo dahil sa ang angkan nito ay mga mangkukulam. Sa puntong iyon ay nabuo na ang desisyon ni tatay na babanggain niya ang mapang-abusong si Joaquin. Ayon pa sa tatay ko, sa puntong iyon hindi niya umano pagsisisihan ang naisip niyang plano kila Joaquin dahil nararapat lang umano iyon sa mga taong kagaya nila. Minsan pang napatingala ang tatay ko at nunumbalik sa isipan niya ang kabilin-bilinan ng lulo ko noong lisanin niya ang kanilang lugar para sumama lang sa nanay ko para nga magsimula ng bagong buhay. Anak! Hindi ako tutol sa iyong plano dahil puso mo at damdamin ang masusunod. Alam kong mahal mo ang asawa mo. Tanggap kong lilisain mo na ang baryong ito. Pero anak, kahit na umalis ka pa dito, alalahanin mo sana mayroong mga magulang sa iyong nagmamahal kagaya namin ni nanay mo. At kung ano man ang problemang kakaharap mo, ay huwag kang mag-atubiling lumapit sa amin. Nandito lang kami, nakahanda sa anong bagay sa mapanganib man iyan o hindi. Alalahanin mo na, huwag kang magdadalawang isip na balikan ang ating lugar. Isang araw, nagulat na lamang ako nang makita kong dumating sa aming bahay ang nakababatang kapatid ni nanay. Siya si Tia Dinglay. Sinundo pala siya ni tatay sa kanila para pansamantalang magbabantay sa nanay ko dahil aalis daw si tatay pansamantala at uuwi sa kanila sa Siquijor. At bago pa tuluyang umalis si tatay, isang magmamadaling araw iyon sa hindi inaasahang magising ako mula sa aking pagkakatulog. Pagmulat ng aking mga mata, napansin kong wala si tatay sa hinihigaan niya. Samantala, si nanay naman at si Tia Dinglay ay sarap na sarap sa kanilang pagtulog. Ilang segundo lang, nakarinig ako na biglang tumunog ang aming pintuan at tilabay merong lumabas. Agad akong tumayo upang silipin sa pinto kung sino iyon, kung sino ang lumabas. Nakita kong si tatay pala iyon at ang direksyon ng tungo niya ay papunta ito sa bahay nila Joaquin. Medyo kinakabahan ako at napatanong pa sa aking sarili, ano kaya ang gagawin ni tatay doon? Sinundan ko ng tingin si tatay. Makaraan lamang ang ilang minuto ay nakita ko na si tatay na nagmamadali na itong pabalik sa aming bahay. Agad akong bumalik sa aking pagkakahiga at kunwaring natutulog noong sandaling iyon. Muling tumunog ang pinto. Naisip kong si tatay na marahil iyon. Bahagya kong binuksan ang aking mata. Nakita ko si tatay na pumasok sa aming silid. Kita kong hawak-hawak na nito ang damit ni Joaquin. At ang damit na iyon ay palagi kong nakikitang suot ni Joaquin kung ito ay nagtatrabaho sa kanilang bakuran upang asikasuhin ang kanilang halamanang bulaklak. Matapos kasi gamitin ni Joaquin ang damit na iyon ay basta na lamang niya hinuhubad ang damit na iyon at isinasampay sa isang alambreng sampayan na halos hindi na nalalabhan ang damit na iyon marahil dahil nangingitim na sa pagka-green ang kulay nito, na ang damit na iyon ay sinasadyang suotin ni Joaquin at hindi labhan dahil ginagamit niya lang iyon sa pagtatrabaho sa kanilang halamanan. Kinabukasan, tuluyang umalis si tatay at umuwi sa kanila. Pero makalipas lang ang 2 linggo
ay agad din naman itong bumalik sa amin. Pero hindi na ito nag-iisa dahil kasama na niya ang lulo ko. Kinabukasan na habang abala si tatay at lulo sa pagdidilig ng aming halaman ng bulaklak sa aming bakuran, nakita nila si Joaquin na abala din sa pagdidilig ng kanilang halaman ng bulaklak. Itinuro ni tatay kay lulo itong si Joaquin. Tay, siya yung taong sinasabi ko sa'yo. Hindi ako pinatawad ng taong iyan. At ang taong iyan ang nagtulak para puntahan kita. Siya pala ang taong hindi marunong magpatawad. Makikita natin ang inyong hinahanap. Ibibigay natin sa kanila, anak, ang kanilang hinahangad at gustong mangyari. Araw ng Martes, isang gabi nang simulang gamutin ng lulo ko si nanay. Mayroong kinuha si lulo sa loob ng kanyang bag at ito ay nakita kong hindi pangkaraniwang kagamitan. Sinabi kong hindi pangkaraniwan dahil noong pagkakataon ko lang nakita ang mga gamit na iyon. Mga kagamitan kagaya ng kandilang itim, mga pulang tela na naglalaman ng iba't ibang sangkap gaya ng mga dahon, mga tuyong ugat at balat ng puno, itim na langis at marami pang iba. Unang hakbang na ginawa ng lulo ko ay pinulsuhan niya muna ang nanay ko. Mahinang klaseng mangkukulam. Pero Lito, matinding sakit ang ibinigay nila sa asawa mo at ang pangkukulam ay ginagawa nila sa gitna ng karagatan dahil may tubig na ang tiyan ng asawa mo. Bukod pa doon, matinding kagamitan ang ibinaon nila sa katawan ng asawa mo. Medyo mahirap to, pero kakayanin ko Lito para sa mahal mong asawa. Matapos iyon ay agad na sinindihan ng lulo ko ang 7 itim na kandila at ito ay pinatayong paikot na pabilog sa isang lamesa. At sa gitna naman ng mga kandilang itim na pinaikot sa lamisang iyon ay mayroong nilagay doon ang lulo ko. Isa itong bao at ito ay umuusok dahil sa mayroon itong uling at kamangyan at ang usok ay nagtataglay ng ibang amoy kamangyan at iba't ibang uri ng sangkap na nilagay sa bao. Wika ni lulo, pampalayas umano iyon ng masasamang elemento na lumulukob sa aming pamamahay. Agad na pinaupo si nanay mula sa kanyang pagkakahiga. Nagputol-putol si lulo ng tig-1 pulgadang kahoy na ang laki ng kahoy na iyon ay kasing laki ng palito ng posporo at kanya itong isiniksik sa mga kanto ng daliri ng kamay at paa ng nanay ko. Matapos ibuka ang palad ng nanay ko at maisiksik iyon sa bawat kanto ng daliri, ay hinawakan ito ng lulo ko ng mahigpit at hinipan ang kanyang noo. Matapos iyon ay nagsimula ng magusal ng orasyon ang lulo ko. Ngayon, kung sino ka mang naglulukob sa katawan ng babaeng ito, kung sino ka mang mangkukulam, kumakatok ako sa iyong pintuan, inaanyayahan kitang mag-usap tayo ng masinsinan.
Mas lalong hinigpitan ni Lolo ang paghawak sa kamay ng nanay ko, dahilan para mapangiwi ang nanay ko sa sakit dahil sa nakaipit na kahoy sa bawat kanto ng daliri nito, at ganun din sa paa. Inawakan din ni tatay ng mahigpit ang bawat daliri ng paa ng nanay ko at kanya itong kinuyom, dahilan para makaramdam ang nanay ko ng sobrang sakit. Aray ko! Aray ko! Masakit ba? Masakit ba? Kawawa kang mangkukulam ka. Nagkamali ka ng binangga mo. Ayun, maaari mo bang sabihin kung sino ka? Aray ko! Nakamatandang panot. Kung nais mong gamutin ng babaeng ito'y huwag mo nang ituloy pa. Dahil nag-aaksaya ka lamang ng oras. Huwag mo akong subukan. Huwag mong susubukan ang kakayahan ko kung ayaw mong madamay. Yun nga ang gusto ko eh. Ngayon, ipinipresenta ko ang sarili ko na isama mo na ako. Yun lang kung kaya mo. Ito pang sayong hayop ka. Aray ko! Gaya! Sabihin mo kung sino kang pindiho ka. Huwag mong sabihin na nag-aaksaya lang ako ng oras dahil bilang na ang oras mong hayop kang mangkukulam ka. Sabihin mo na! Sabihin mo na kung sino kang hayop ka! Na habang tumatakbo ang oras ay nakikita na lamang namin na tila parang nahihirapan ng lulo ko. Makalaunan nga'y nakita naming napapangiwi itong si Lolo at pinagpapawisan ng gusto na tila ba'y bigla itong nahirapan at ang paraan ng pagkilos nito ay bumagal at medyo hinahangos ito. Saglit itong napahingi ng tubig at huminga ng malalim. Peste! Matindi din tong mangkukulam na to. Pero maganda to. Gusto ko ang ganitong laban. Makasaysayan. Peste, ito. Titigilan ko na muna ang panggagamot. Dalawa na ang nakakaharap kong mangkukulam. Pero hindi bale. Teka. Matapos iyon, agad na binuksan ni Lulu ang kanyang malaking dalang bag at mayroon siyang kinuha mula sa loob. Pagdakay nga mula sa bag ay nakita kong isang malaking baunan ang kanyang inilabas mula dito. Kita kong naglalaman ng mga dahon sa loob ang baunan na iyon dahil sa puti ang isang baunan. Kung kaya't kita ko iyon kahit hindi pa niya nabubuksan. Subalit mali pala ako, bagamat may dahon nga sa loob pero isang paniki pala ang naglalaman sa loob nito. Mas lalo pa akong nahiwagaan sa sumunod na pangyayari dahil kinakausap mismo ni Lolo ang paniking iyon bago niya tuluyang pinakawalan at pinalipad. Kaibigan, lumabas ka muna dyan sa bahay mo. Meron lang akong iuutos sa'yo. Umuwi ka na muna sa atin at ipagbigay alam mo sa katropa na hinihingi ko ang tulong nila para sugpuin itong ating matinding kaaway. Humayo ka at magmadali. Sige na, umalis ka na.
Matapos kausapin ni Lolo ang paniki ay agad niya itong binitawan at pinalipad. Doon ko napagtanto at napag-alaman na ang paniki palang iyon na alaga ni Lolo ay hindi pang karaniwang paniki dahil ayon pa sa Lolo ko, ang paniking iyon ay kanyang espiya na tagahatid ng impormasyon. Lito! O siya, magpahinga na muna tayo. Bukas na lamang natin ipagpatuloy ang panggagamot. Hintayin na lang natin ang pagbabalik dito ng isang kaibigan na inutusan ko. O siya, matulog na muna tayo. Kinabukasan, alas 4 ng umaga nang makarinig ako ng huni ng isang paniki at ang huning iyon ay dinig kong mula sa bubong ng aming kusina at doon ito dumaan. Maya-maya pa ay nagising din si Lolo pati ang tatay ko. Sa puntong iyon, mas bumilib ako ng gusto sa aking nasaksihan dahil nakita kong nag-uusap si Lolo at ang paniki na ang paraan na ginagamit ng paniki sa paglalahad ng impormasyon ay ang kanyang tunog at huni at ito ay naintindihan ng Lolo ko sa pamamagitan ng pagtango ng Lolo ko sa tuwing tumutunog at humuhuni ang paniki. Ibang klase, naisip ko, ganun pala talaga ang pamamaraan at kapangyarihan ng mga taong gumagamit ng itim na mahika at kapangyarihan. Nauunawaan nila ang mga bagay-bagay na hindi kayang maunawaan ng pangkaraniwang tao. Isa na dito ang pinag-uusal na Latin ng Lolo ko na hindi ko maintindihan at mas lalo pa nga itong pinagsasasabi ng paniki. Ngayon, ano ang sabi ng katropa? Magandang balita ito. Malas nyo lang talaga, mangkukulam kayo. Anong oras ka mo? Isasagawa namin ang pangalawang hakbang laban sa mga kaaway. Magandang pagkakataon iyan. O sige, pumasok ka na sa bahay mo at magpahinga. Nagugutom ka na ba? Mabuti. O sige, magpahinga ka na. Bukas na lang kita pakainin. Gusto mo bang uminom ng kape? Hindi, biro lang. O sige na, magpahinga ka na. Talaga namang naawa pa nga ako sa itsura ng paniki kasi para itong patay gutom at hindi naliligo dahil payat na payat ito na parang hindi pinapakain ng Lolo ko. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, dating gawi at pamamaraan pa rin naman ang ginawa ng Lolo ko sa kanyang panggagamot at wala namang nagbago sa estilo na ginawa niya. Maliban lang sa napansin ko kay Lulong, umiba ang kilos nito na tila biglang umiba ang aura sa loob ng bahay namin habang isinasagawa nito ang kanyang panggagamot sa nanay ko. Panay bugso ang malakas na hangin umiikot sa loob ng aming bahay kasabay ng hanging malakas ay nakikitaan ko si Lolo ng lakas at iba yung sigla sa pangangatawan at kilos nito. Ni hindi ko man lamang nakitaan si Lolo ng kahit isang butil na pawis. Mga walang hiya kayo. Nagdagdag ka pa talaga ng kasamang demonyo ka, ha?
Ngayon, sinasabi ko sa inyo, kulang pa kayo, magdagdag pa kayo. Pero, sinisigurado ko sa inyong hindi na kayo makakatawag pa ng kasama dahil tinitiyak ko sa inyong bubunalan ko na kayo. Bubunalan ko na ang paligid nyo para hindi na kayo makatakas at makalabas pa. Kulong kayo ngayon sa akin. Mga peste kayo. Ngayon, sa huli-hulihang pagkakataon, sino ang nag-utos sa inyo para kulamin ang babaeng ito? Ha? Sino? Tama na! Nasasaktan kami! Tama na! Nasasaktan din pala kayo, ha? Nasasaktan din pala ang mga demonyo. Aminin nyo na kung sino. Ayaw nyong sabihin, ha? Ito pang sa inyong mga demonyo kayo. Huh? Aray! Tama na! Tama na! Anong tama na? Anong tama na? Nag-uumpisa pa nga lang tayo, tama na. Mga tanga kayo. Itong sa inyong mga piste kayo. Aray! Aray! Tama na! Tama na! Salbahe kang matandang panot ka! Tama na! Nasasaktan kami! Aray ka! Nag-aaksaya ka lang ng oras, matandang panot! Hindi kita susukuan! Lalabanan kita! Lalabanan ka namin! At nag-aaksaya ka lang ng panahon! Ganon. Ganon, ha? Nag-aaksaya lang pala ako ng panahon dito. Gusto nyo talagang hindi ko na kayo bibigyan pa ng panahon. Ngayon, paktay kayo sa akin. Ibibigay ko na sa inyo ang pinakamalakas na kapangyarihan na kahit kailanman hindi nyo pa natatanggap at natatamo. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Bibilangan ko kayo. 1, 2, 3. Aray! Aray! Tama na! Aray! Tama na! Oo na! Sige na! Aaminin na namin! Aaminin na namin! At doon nga sinabi ng mga mangkukulam ang buong katotohanan na sila ang mga kamag-anakan ni Joaquin na kumukulam sa nanay ko. Galit na galit si tatay, sa sobrang galit ay dumilim ang kanyang paningin at nagmadaling kinuha ni tatay ang talibong, subalit pinigilan iyon ng lulo ko. Anak, huwag mong ilagay sa kamay mo ang galit. Huwag kang magpadalos-dalos. Hayaan mong ako ang gumawa ng hakbang laban sa kanila. Sa puntong iyon, tuluyan nang nilubayan ang nanay ko ng mga mangkukulam. At makaraan nga lamang ang ilang mga araw ay tuluyan na ring gumaling ang nanay ko at nanumbalik na ang lakas nito. Lito anak, kayong magaling na ang asawa mo. Hayaan mong ako na ang gumawa ng hakbang laban sa kanila. Matapos iyon ay umalis na si Lulu at bumalik na sa kanila. Pero bago umalis si Lulu, isang gabi, araw ng Biyernes, nakita ko si Lulong mayroong bitbit na garapon at ang garapon ay naglalaman ng iba't ibang uri ng insekto at mga uod. Pinakawalan ni Lulu ang mga insekto, pero bago niya ito pakawalan ay isang pag-usal ang narinig ko at kinakausap niya ang mga insekto. Mga kaibigan, sigurado akong mabubusog kayo dahil sa hindi ko pa kayo pinapakain. Dumating na ang araw, lumabas na kayo.
Ito na ang pangako ko sa inyo. Mabubusog kayo ng gusto. Kumain kayo ng kumain at ubusin nyo ang katawan ng taong ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ko. Inuutusan ko ang bawat isa sa inyo. Sige na, magsiahon na kayo dyan sa garapon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nagulat na lang kami sa mga usapin ng mga kapitbahay namin dahil si Joaquin daw ay nakaratay na sa banig, hindi kumakain at panay suka ito ng mga iba't ibang uri ng insekto. Hindi lang iyon, dahil nagsisilabasan na mismo ang mga insekto sa buong katawan ni Joaquin. Akala namin si Joaquin lang ang binarang ni Lolo, pero hindi pala dahil pati si Esther ay hindi din nakaligtas sa bangis at galit ng mambabarang na sinagupa nila. Isang araw, isang babae ang nakita namin sa bahay ni Joaquin at ito ay walang iba kundi ang tiyahin nitong mangkukulam. Masamang-masama ang titig nito sa bahay namin. Sa hindi inaasahan ay biglang dumating si tatay kung kaya't nakita ni tatay ang titig ng isang mangkukulam. Dahilan para sigawan iyon ni tatay. Hoy! Wala ka pa rin talagang kadala-dala, ano? Bakit ganyan ka na lamang makatingin dito sa bahay? Anong pakay mo? Gusto mo bang masubukan ulit? Matapos banggitin iyon ni tatay ay agad na napayuko ang babaeng mangkukulam at pumasok na sa loob ng bahay ni Joaquin. Habang lumilipas at tumatakbo ang araw, ay siya naman ang pagkalala ng sitwasyon ng mag-asawang Joaquin at Esther. Nakita ko si tatay na panay itong natutulala pag sumasapit ang takip silim o hapon habang ito ay tumutungga ng tuba. Nakikita ko si tatay na malalim ang iniisip, kaya napansin din iyon ni nanay. Kung kaya't hindi naiwasang tanungin si tatay ni nanay. Wika naman ni tatay sa nanay ko. Naaawa umano siya sa mag-asawa at habang tumatakbo daw ang oras ay inuusig siya ng kanyang konsyensya. Wika pa ni tatay, kahit pa umano gaano kasama ang isang tao, ay may panahon at pagkakataon din daw para magbago ito. Sinambit ni tatay kay nanay na pinapatawad na umano niya ang mag-asawa at sinabing ititigil na umano niya ang pangbabarang sa mag-asawa. Matagal-tagal na rin umano niyang pinag-isipan niyon. Hindi kayang usigin siya ng kanyang konsyensya. Minsan pang binanggit ni tatay kay nanay. Bakit kaya hindi pa natin bigyan ng pagkakataon ang mag-asawang makapagsisi at magbago? Kinabukasan, dinalaw ni tatay sila Esther at Joaquin sa kanilang bahay na habang naglalakad patungo doon ay tanaw niyang maraming tao sa bahay na iyon na nakikiisyuso. Isang babae ang nakasalubong ni tatay at ang babaeng ito ay galing sa bahay ni Joaquin at Esther. Wika ng babae, malubha at karumal-dumal umano ang sinapit ng mag-asawa at malapit na umano itong mamatay. Nagmadali namang tinungo ni tatay ang bahay ni Joaquin at Esther sa pag-asang makita ang kalagayan ng mag-asawa at doon nga aktwal na nakita ni tatay ang kalagayan ng mga ito na grabe nga ang sinapit. Napayuko si tatay at agad na umalis na habang naglalakad ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso at dibdib. Sa lungkot at awa sa mag-asawa, agad na nagpadala ng liham si tatay sa probinsya sa Siquijor para kay Lolo, na ang nilalaman ng liham ay ang agarang pagpapahinto sa barang. Kasama sa liham ang lahat ng paliwanag at dahilan ng tatay ko
kung bakit pinatigil na ni tatay iyon. Di naglaon, makalipas lamang ang ilang nagdaang linggo, ay tuluyan na ring gumaling si Joaquin at Esther, at habang tumatakbo ang bawat oras ay nagbago na nga ang mag-asawa. Palagi na kami binabati nito at talagang malaking malaki ang pinagbago, buhat noong unang naging mortal pa itong kaaway ng mga magulang ko, na kung minsan nakikitaan namin sila ng respeto para sa amin, magandang pakikipagkapwa-tao. Ngayon po, Sir Spicy, ay may sarili na rin akong pamilya at mayroon na ring 2 anak. At dito kami naninirahan malapit sa pamamahay ng nanay ko, at patuloy pa rin po kami sa pag-aalaga ng mga halamang bulaklak na nakukuha namin sa aming bukirin. Hanggang dyan na lamang po ang kwentong ito. Maraming salamat po, Sir Spicy, at sa inyong mga masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. At sana po'y nagustuhan po ninyo ang kwento. Maraming salamat po. Ayan nga mga kaibigan, ng isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na tawagin natin sa pangalang Merlita. Talaga namang kakaiba ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating kaibigang si Merlita. Hinihiling ko po sa inyo mga kaibigan at sana'y may napulot po kayong aral dito sa kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kaibigan, better luck next time. I love you.